Mapagpalang umaga po mga ka-agri. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, nagpapatubig na po tayo ng ating grafted na ampalaya na naka-intercropping o naka-multiple cropping po dati sa mustasa at po yung kamatis po, no? Nung naani po natin mustasa, sumunod po yung kamatis at ito naman po ngayon yung ating grafted na ampalaya mga ka-agri, no? Ito po yung ating ampalaya po, no? At kapapatubig lang po natin ngayon mga ka-agri. Ayan, kung mapapansin nyo po yung mga bunga po ng ating ampalaya. Ayan. At napatubigan na po ito. At nilaglag lang po natin ng pataba, no? Dahil po naging busy po tayo sa pagtatanim po ng sibuyas. Medyo napabayaan po natin yung ating ampalaya, no? Kasi yung tubig po nga po at mahirap nga po ang tubig ngayon dahil wala nga pong ulan mga ka-agri. Halos isang buwan na pong hindi umuulan po rito sa amin. Kaya po medyo napabayaan po natin yung ampalaya. Pero ngayon po mga ka-agri, no? Pinatubigan na po natin, pinatabaan yung ating ampalaya po, no? Pakikita ko po sa inyo yung mga bunga po. Ayan, kahit paano po makikinabang na po tayo mga ka-agri. Ayan. Ang concentrate nga po sana natin dito ay yung sa taas lang po tayo magpapabunga at yung mga sanga po rito sa baba po sana ay gagawin po nating talbusan. Pero hindi na po natin naasikaso mga ka-agri, gawa nga po ng nagdire-diretso po ang trabaho sa pagtatanim po ng sibuyas po, no? Nag-focus po tayo sa sibuyas mga ka-agri. Ayan, nakapagtanim na po tayo ng sibuyas mga ka-agri, kaya dito naman po tayo pumofocus ngayon sa ating tanim na grafted na ampatola mga ka-agri. Tingnan nyo po yung bunga po, ano? Ayan, sunod-sunod po ng mga ka-agri, tingnan nyo po, oh. Oh. Madami na po tayong ilalaglag po na bunga. Kaya kailangan po mai labas po natin siya para po magdiretso ko yung kanyang bunga mga ka-agri. Tingnan nyo po, ano? Oh, napakarami pong bunga ng mga ka-agri, no? Sunod-sunod po, oh. Ayan, oh. Pansin nyo po, ano? Bibilangin po natin yung bunga sa isang puno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, dito naman po sa isa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, 9 naman po. O, sa isa naman po mga ka-agri, no? 1. Marami pa pong pasubtot eh. 2, 3, 4, 5. O, 5 lang po siya. Pero kahit paano po, marami na po tayong mapakikinabangan po rito, no? Ayan, lalo na po pagpataba na po tayo at nakapagpatubig po ng ating tanim. At sigurado po sa isang linggo po, no, pipitas na po tayo. Ito po. Tulad po nito, no, masasama na po ito sa good kasi maganda naman po yung kanyang bunga, wala pong sira. Sa isang linggo po yan, lolobo na po yan at lalaki na po yung bunga mga ka-agri, no? Ayan. Ito, may sasama na rin po ito, mga ganito kalalaki. Sa susunod na isang linggo po, malalaki na po yan. At nakasipsip pa po siya ng tubig. Nakakain po siya ng pataba. Magtutuloy-tuloy na po yun mga ka-agri. Ayan, no? Kahit po hindi po tayo pinalad sa mga tanim po natin nung una sa mustasa po, even lang po tayo, no? Hindi po tayo nalugi, hindi po tayo kumita mga ka-agri, no? Unti lang. Sa kamatis naman po, no, na pag-abutan po natin yung medyo mura, ayun po, no? Kahit papaano po, kahit maliit lang naman po yung area yung tinaman natin, dito lang po sa baryo natin na ibenta yung ating mga naaning kamatis. At hindi rin naman po tayo nalugi, kumita naman po tayo ng unti, pero inaasahan po natin sanang kita na medyo malaki dahil katulad po niya mayroon pang atong bunga, no? Ayan, no? Pwede pa po natin yan pang kan. Medyo nagmura po kasi yung kamatis na, nagsabay-sabay po yung mga kapwa nating farmers na nagtanim ng kamatis, kaya medyo bumagsak po ang presyo ng kamatis po mga ka-agri, no? Pero yan, tingnan nyo po, ngayon po medyo onti po ang gulay, kaya po itong ampalaya sigurado pong medyo maganda po ang magiging presyo ngayon ito, no? Kasi wala pong ganong gulay na nakatanim. Nakapokus po yung mga tao sa pagtatanim po ng sibuyas ngayon. Ito siningit lang din po natin, ano, 150 puno na grafted na ampalaya. Yan, ngayon pa lang po siya kumukulatay. Pero may pa isa-isa din po ako nakikitang naglalaki din po doon sa grafted po nating ampalaya, no? Kikita nyo po, ano, you know, ewan ko po bakit po naging lalaki, dahil po siguro hindi natin masyadong napapatubigan, gawa po ng mainit po ang panahon. Ayan po, nakikita nyo po. Ayan.
Pero kahit pa paano naman po, makikinabang na rin po tayo sa susunod na linggo rito dahil ayan, makikita nyo po, no, sunod-sunod po yung bunga lumalabas. Ito po, ayan, oh. Ayan, sa baba po. Ito po sana, hindi po ito bubungahin. Nagkataon lang po talaga na medyo naging busy lang po tayo mga ka-agri. Hindi na po natin asikaso na talbusan. Ayan. Ayan, oh. Sunod-sunod na po yan. Mamaya po mag-spray naman po tayo ng pampabulas. Tapos po yung pang insekto para hindi na po siya tusukin ng potaxi. At ang ating pong i-spray po mamaya yung tinatawag mong perfectayon po, no. Meron po kasing kung din po yung perfectayon pag tinusok po ng potaxi po, no, pag na-sprayan po natin maghihilom po yung kanyang tusok. Katulad po nito na-spray na po natin ng perfectayon. Meron po siyang tusok ng potaxi at naghilom na po siya mga ka-agri. Kung makikita nyo po yung butas po na yun, ayan, meron po siyang butas pero naghilom po siya mga ka-agri. Ayan, update ko lang po kayo, no, sa tanim po natin ng ampalaya. Ayan, kahit po tayo medyo hindi pinapalad po sa pagtatanim ngayong taon, tuloy-tuloy pa rin po tayong nagtatanim po mga ka-agri, no, para kahit papano po yung iba po nating itatanim ay matsambahan naman po natin yung magandang presyo at syempre po mapaganda po natin yung ating tanim. Yun lang naman po ang goal natin, ano, ang makaani, kumita, ayan, mapaganda yung ating pananim mga ka-agri, no. Ayan. Sa ngayon po nakikita nyo naman po yung bulas ng ating palaya, hindi po siya ganun kaganda po, no, dahil napabayaan nga po natin nung nakasagsagan pong naggagayak po tayo sa pagtatanim po ng sibuyas. Pero ngayon po na nakapagtanim na po tayo, no, focus naman po tayo ngayon dito sa ating ampalaya. At sa sibuyas naman po ay spray na lang po muna kayong mga ka-agri, no, at hindi na po masyadong matrabaho. Ayan, pagka umulan po, yan, medyo magiging matrabaho po ang pagtatanim po ng sibuyas. Gawa po na magi-spray po tayo kada po umuulan ng fungicide. Yan, kahit dito po rin po sa ampalaya po, no, nag-i-spray pa rin po tayo ng mga fungicide. Ayan, gumagamit po tayo ng Cabrio, ayan, no. Sa insecticide naman po, gumagamit po ako ng Perfectayon, Provent. Ayan, pinaghahalili ko po, no, yung medyo mabaho-baho po, no, na gamot para po kahit paano po maitaboy po natin yung mga insekto na pwedeng manira po dun sa ating tanim na ampalaya sa ngayon po, no. Ayan, kahit paano po mga ka-agri, meron po tayong onting inaasahan po, no, na onting pagkakakitaan ngayon pong taniman po ng sibuyas. Ayun po yung ating pong sibuyas po, no, katatanim lang po yan, 10 days na pagkakatanim. Ayun po yung palay po natin sa dulo po mga ka-agri, no. Isang buwan na po siya kaya nakapagpataba na rin po kami mga ka-agri. Ngayon ito na nga po yung ating pinofocus at ina-update ko po kayo sa tanim kong grafted na ampalaya. Ayan po yung tinatawag po ang patola po, no. Naobserbahan ko po talaga sa ampatola, wala po siyang namamatay. Hindi katulad po nagtanim po ako nakaraan ng ampalaya na yung buto lang po, no. Talaga po tinatamaan po siya ng bacterial wilt, hindi po yan may iwasan po, no. Sa ngayon po matibay po ito sa bacterial wilt. Wala pa po ako na napapansin na namamatay na puno sa sakit na dumadapo sa ampalaya. Pero naranasan ko po ngayon sa tinatawag ko po na ampatola. Ayan po, nakikita nyo po yun, yung medyo makapal-kapal pong dahon na yon ay naglalaki po siya. Hindi po natin alam kung dahil po sa napabayaan po natin sa tubig. Ayan po, no, meron po ako nakikita 4 o 5 puno ng grafted na naglalaki. Ayun lamang po mga ka-agri, no? Sana patuloy nyo pong i-subscribe yung aking YouTube channel, ano, para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. Ayun lamang po mga ka-agri po, no? Sana po wag po kayong magsawang suportahan po yung aking ginagawa. Dahil po gusto ko rin po makatulong, lalong lalo na po sa mga bagong magsasaka po, no, na pwede ko pong ma-share ng aking mga kaalaman, lalo na po sa pagtatanim ng gulay po, no. Yun lamang po mga ka-agri, maraming salamat po at God bless po mga ka-agri.